Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon namay, maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Martes sa ikatlong linggo sa karaniwang panahon. At sa pagpapatuloy ng ating pong pagninilay para sa linggong ito, kung susundan lang po natin dahil sa Ebanghelyo ngayong araw ay narinig natin na naroroon, sabi nga po, nasa labas ang iyong ina at mga kapatid. So po pwedeng sa konteksto na bakit sila pumunta doon. No? Dahil kung maalala niyo po kahapon, yung bago po ang bahaging ito, may mga iskriba na pumunta din kay Jesus kung nasaan siya habang siya ay nagtuturo at pinaratangan si Jesus na kampo ni Beelzebul. Sabi nga, kaya siya nakakagawa ng mga ganyan ay dahil sa kapangyarihan ng Beelzebul. So, ang tingin sa kanya ay kampon siya ng demonyo. So, siguro, marahil, kung ikaw ang ina o mga kapatid, pupunta ka rin talaga para tulungan, kumbaga, resbakan, yung mga kusino man ang mga nangaaway o kaya nangaalipusta sa iyong anak. Kung kayo po yung ina, ganito siguro din yung inyong magiging reaksyon. Pero dito nga ay muli, ipinaalala ni Jesus sa mga nakikinig sa Kanya kung sino ang Kanyang ina at mga kapatid. Hindi sa dinidinay niya si Maria bilang ina at ang ilan sa Kanyang mga kasama, kundi mas ipinapaliwanag lang niya ang lalim ng ugnayan ng pagiging ina at mga kapatid ni Jesus. Kaya nga mas lumawak. Hindi exclusive na si Maria lang at ang mga kapatid na tinutukoy, no? Kundi si Jesus ay nagiging inclusive at para sa lahat at lalong-lalo na doon sa mga nakikinig at sumusunod sa utos ng Diyos. Nagiging isang pamilya. So maganda siguro din na mapagnilayan natin na dahil si Jesus ay patuloy na ginagampanan at tinutupad ang kanyang misyon ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kahit kung ano-ano mga paninira ang kanyang natatanggap mula sa ilang mga grupo o ilang mga tao na ayaw talaga sa kanya. Sa buhay natin, lalo na maganda rin paalala na nawa hindi tayo yung maging hadlang para marating din ng bawat isa, lalo na ng mga anak ninyo, yung kanilang full potential. Hindi tayo nawa ang maging hadlang para marating nila kung saan silang destinasyon dapat. Dahil these guys na gusto nyo lang naman protektahan ang inyong anak. Ayaw nyo silang masaktan, ayaw nyo silang magutom, kaya lahat din gagawin ninyo, lalo na bilang isang ina,
o bilang isang pamilya, talagang ipagtatanggol ninyo. Pero may mga pagkakataon din talaga na kailangan nating maranasan yung mga masasakit na salita, marinig ito. Kailangan din natin maranasan yung kung ano yung naranasan ni Jesus. Hindi sa wala tayong pakialam, hindi sa binababayaan lang natin, pero dapat bilang isang pamilya, bilang ina, bilang mga kapatid, huwag natin pigilan na kumbaga makalipad ang bawat isa. Huwag natin pigilan na matupad ng bawat isa ang misyon na ibinigay sa kanila ng Diyos. Masasaktan, madadapa, masusugatan, pero yun yung mga tinatawag nating kailangang maranasan para lalong mas tumatag at tumibay ang loob ng bawat isa. Kasi kung lagi na lang, minsan, ayaw nating madapa, lagi na lang nakaalalay, nandiyan, kaya hindi nakakatayo mag-isa. Kaya marami, magandang mapagnilayan po ninyo, ano bang naidudulot, baka nagiging overprotective dahil ayaw nyo silang makarinig ng hindi magaganda, ayaw nyo nang palabasin ng bahay, ayaw nyo masugatan, kaya hindi nyo na pinaglalaro sa labas at hindi na nakikisalamuha sa ibang bata, at tuloy hindi marunong mag-ayos ng conflict o makipag-usap. Dahil nga, yung sabi ko, dahil lamang ayaw nyo silang masaktan. Pero nawa, sa tulong ng mga salita ng Diyos, na dapat ito yung laging ibinibigay na hindi nyo man kasama sila, nasaan man sila, alam natin, matibay sila, matatag sila dahil naibigay mo ang salita ng Diyos. Amen? Thank you.